Shutter release. Kasi ang use ng shutter release para kasi 'di ba pag pinindot natin yung camera, nagagalaw mo yan, hindi mo alam na nagagalaw yan. So, since we are using long exposure, kaya nga tayo may filter para ma-block yung pumapasok na sunlight. So, at least para makuha natin yung tamang exposure. Kasi pag tinanggal natin yung filter, mangyayari niyan, makakakuha tayo ng overexpose kasi ginagamit natin long exposure. So ang tendency niyan, puti yung lalabas na image dun sa camera mo. So to prevent that, gagamit tayo ng filter. So iba-ibang klase yung filter, may square type yung gaya nito. Yun, no? Yan. Meron yan, neutral density. Kay Marlo yung ND1000 yan. Itim na itim. Kung makikita nyo dito, itim na itim yung ano niya, yung Parang opaque na siya. oh. Halos wala ka na makita. Dun. Yan. Yan to, itim na siya. Parang infrared nga yung parang ganyan yung may infrared ako dati, ganyan. Oo. Maitim din ang presyo niya. So yan, meron ding fader. Yan, meron yang puputi, meron didilim. Oh. So may ganon din na May ganun. Tapos meron ganon. Oh, ganon. So Sa market pagka sa nakabili mo, yan. makikita mo yung Uy. ano niya. Uy! Yun! So yun. So, kailangan natin ng tripod para syempre maging sharp yung shot natin. So, lahat yan dapat as much as possible walang contact sa camera. Kaya malaking tulong yung remote or yung shutter cable. So, pag nag-ano ka, wag long exposure. So, yun. And basically, yan yung ginagawa natin kanina, may foreground. Yung foreground natin yung mga bato. So yun, magandang ano yan, element yan sa landscape. Tsaka meron din tayo mamaya, tatry natin makakuha dun sa place na yun, yung mahaba na yun. Maganda rin siya actually. Kumbaga makikita mo yung steady yung ano, yung daanan na gano'n, tapos yung dagat ano, parang mist, gano'n, parang cloudy na ano yung dating mo. So bali yun. Ayun lang naman yung, so ang settings, lagi ka nasa lowest ISO. So kung halimbawa 100, so ganon. Tapos F8 pataas. So depende sa yung bagal mo kasi minsan yung iba walang filter. Sa mga walang filter, yung advice ko na lang, since hindi naman kayo makapag-long scope, make sure na mag-shoot kayo F8 above. Tapos, kasi usually, dati kasi ginagawa ko pag mga ganyan, double exposure ako. Na-expose muna ako sa taas. Kasi yung exposure ng taas, tsaka yung background mo sky, background sa sky, hindi pala yung reading yan. Mas maliwanag yung ano yan, yung sky sa foreground. So ang ginagawa ko, mag-expose ako sa foreground, shoot ko, tapos ibang exposure naman, expose ko yung background, yung tamang exposure niya. Tapos overlay na lang sila sa Photoshop. Kasi ang hirap yan yun. Hindi ka makakashoot ng isahan na gano'n. Sigurado it's either overburn yung sky mo, or tamang exposure ng sky mo, madilim yung foreground mo. Tama yung exposure ng foreground mo, overburn naman yung sky. Pag walang filter. Pero ang ano given na hindi ka gagalaw. Pag ginalaw mo yun, mahirap nang provided na naka-tripod ka. Oo, naka-tripod. Kaya importante yung tripod tsaka yung shutter release para maiwasan yung sudden movement. Kasi kahit gaano ka steady yung tripod mo, pag gumagalaw pa din yun. Pag pinindot mo to, pag yung kamay mo, kasi bigat nung kamay ni Marlo, syempre talaga. So yan, pwede yung double exposure na sinasabi ni Lee. Or kaya yung, meron yung high dynamic range, yung HDR, yung image na gano'n. Kukuha ka ng isang overexpose, yung isang tama, tsaka bracketing yung tawag doon. Tapos meron naman yung parang medyo madilim na underexpose. So pwede yun sa Photoshop, pag kabit-kabitin mo, mag-create siya ng ano, ng parang HDR. Merong HDR ng CS5 na, no? Meron. Hindi mo na kailangan ng ano. Oh, CS5. Limang exposure siguro. Oh, mga limang exposure. Bracketing lang ngayon. Meron naman option sa bracketing. Lahat ng camera.